Hindi totoo na ang katapangan daw ay ang kawalan ng takot. No? Courage is not the absence of fear. Dahil baliw lang ang hindi kikilala na may banta ang sarili mong kaligtasan. Ang katapangan ay ang pagkilala na meron, no? May panganib. Pero ang hayaan ang damhin ng sariling katawan mo, ang takot. Pero yung pagsuong mo pa rin doon sa takot, paglusob sa takot, yun ang tunay na katapangan. Ibang uri ng katangian ng meron ng mga tao na lumulusob papunta sa higanting apoy at gabundok na taas ng usok habang lahat ay nagtatakbuhan palayo. Alam natin na ang banta ng sunog ay araw-araw naghihintay lamang. Ang isang maling koneksyon ng kuryente halimbawa o kandilang nakalimutang patayin o yung upos ng sigarilyo sa mga tuyong kumpol ng papel. At sa gitna ng lahat ng ito, hindi lahat ng superhero ay may suot na kapa. Hindi lahat ng bayani ay may rebultong marmol at tanso. Ang iba sa kanila ay naka-oxygen tank, oxygen mask, nakabotang makapal, may espesyal na jacket, at may tanga na palakol at mahabang hose. Sila ang mga magigiting na bombero na handang tumugon tuwing may mga bahay o gusaling nilalamon ng apoy at marami sa kanila. Kagaya na po ng mga Binondo Paco Fire Volunteers at napakarami pang volunteer groups po dyan sa Chinatown ay handang lumigtas ng buhay at ari-arian kahit hindi binabayaran, kahit hindi na nga sakop ng kanilang teritoryo of jurisdiction ng pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Ang mga taong ito ay handang hilahin palabas mula sa pangilang panganib kahit sino ka man, kahit ano pa ang mga pangalan, ano pa ang pananampalataya sa relihiyon o pananalig sa politika. At sa ating kwento ngayon mga kapatid, ngayong Chinese New Year, makikilala po natin si Dennis Go, isang Phil-Chinese o Chinoy na fire volunteer, at sasamahan natin siya sa kanyang pakikipagsapalaran para malaman natin mga kapatid ang tunay na kulay ng katapangan at kadakilaan. Simulan na po natin sa Sana Lord ngayong oras na 10:13 mga kapatid, ang sinulat po ni Macris Magbuo Orpilla na pinamagatang Alab ng Puso. Chris! Sa kaliwa ka! Siguruhin hindi kakalat ang apoy sa likod ng bahay! Mario! Sa akin ka sumama! Kailangan natin pasukin ang bahay na yan! Baka may naiwang pa tao sa loob! 2 bata lang ang nakalabas sa bahay ayon sa update kanina nung papunta tayo dito! Sir, nasa loob pa po ang mama ko. Sa itaas na kwarto po, hindi siya makalabas dahil hindi po siya nakakalakad. Sir, please po, ligtas po niyo yung mama ko. Ilang kayong tao sa bahay? Tatlo lang po kami. Nakalabas na kami ng kapatid ko pero si mama naiwan pa sa loob. Huwag kayong magalala. Gagawin namin ang lahat. Mario! Ang bata! Ilayo mo muna dito ang bata! Sige, ako nang bahala! Sumunod ka sa akin sa loob! Sobrang init na dito sa loob. Nasa itaas na silid na dapat kong puntahan. Kailangan kong magmadali. Binasag ko ng pintuan at ngayon pakit na ako sa hagdanan. Hindi pa gaano natutupok ng apoy. Ngunit kapag hindi ako nagmadali, maaari kami makulong dito sa loob. Tulong! Tulungan niyo ako! Naroon sa kwarto na yun. Tulong! Ma'am, narito na kami para iligtas ka. Kumapit kayo sa akin. Bubuhatin ko na kayo. Ang mga anak ko, Ligtas na ho sila sa labas. salamat sa Diyos. Nakakapagod. Mabuti na lang walang casualty sa sunog kagabi. Nakakapanlumo lang ang damages to properties. Mabuti na lang din at ligtas ang mag-iina na nasunugan.
At yung dalawang katabing bahay na nasunog. Masaklap man na nasira ang mga bahay, mas mahalaga pa rin ang buhay ng tao. Tama ka dyan. Tapos na ang duty natin. Makakapagpahinga na rin sa wakas. May ensayo tayo ng 1:00 ng tanghali, ah. Magpahinga ka na agad pag uwi mo. Alam mo malapit ng New Year's Eve Festival. Minsan napapaisip ako kung tama ba tong desisyon ko na sundan ang mga yapak mo. Sumusuko ka na kaagad. 6 na buwan ka pa lang na volunteer firefighter. Hindi yun yung ibig ko sabihin. Masaya ako na nakakatulong sa komunidad. Lalo na dito sa atin sa Chinatown. Kaso ang hirap palang pagsabayin. Para akong living a double life. Double life talaga. Naku, tigilan mo na nga yung mga dialogue mo na ganyan. Tara na, umuwi na tayo para makapagpahinga na. Ate Tina, good morning. Dennis, kakauwi mo lang? Oo, ate. Nagugutom na ako. Kaya dito ako dumiretso. Pahiga muna dito sa malambot na sofa sa opisina mo. Naku, huwag kang matulog dyan. Sasakit ang likod mo dahil maiksi lang ang sofa. Tapos ang haba ng mga biyas mo. Ipahanda ko na lang dito ang pagkain mo. Marley, pakihanda nga ng pagkain si Dennis. Dito sa opisina siya kakain. Sheshe. Akala ko ba ate hindi ka na magmamandarin kapag staff ang kausap mo? Naku, nagpasalamat lang naman ako. Sisi means thank you. Tinuruan pa talaga ako. Siyempre alam ko kahit hindi na ako masyadong bihasa magsalita. Siya nga pala, Dennis. Nabalitaan ko na may sunog ulit kagabi. Alam kong maganda naman ang bukasyon ng pagiging bumbero, pero mag-iingat ka, ha? Lagi naman ako nag-iingat. Ay, may practice pa kayo ng dance troupe mamaya. Sigurado ka ba na kaya mong pagsabayin? Pinangako namin ni Kelvin kay Lolo na itutuloy namin ang Chinese tradition na to ng pamilya. Para saan pa tinuruan kami ng dragon dance kung hindi din namin gagawin? Nag-aalala lang ako. Dahil baka masyado kang mapagod. Tsaka nga pala, malapit na ring matapos sa koleyo si Shoti. Pwede na siya ang pumalit sa iyo sa dance troupe. Ayokong pangunahan si Shoti. Kung gusto niya, dapat sa kanya manggaling. May karapatang pumili ang bunso natin. Magsisimula na tayo. Tandaan na ang Dragon Dance ay tungkol sa pagkakaisa at koordinasyon. Importante na sabay-sabay ang kilos natin. Kahit mabigat itong pole ng dragon, dapat graceful pa rin ang galaw natin. Tama. Ngayon, practice muna sa paggalaw ng ulo ng dragon. Chris, dahil ikaw ang nasa likuran ng ulo, gawin natin ang galaw na sumisisid. 1, 2, 3. Galaw pataas. Tapos mabilis na pababa. Yan, ganyan nga. O, ulitin natin. Dennis, parang hindi pa sabay ang nasa likuran. Sige, ulitin natin. Mabuti na rin na ngayon pa lang nakikita na natin ang mga dapat nating pagbutihin. Kahit nakakapagod, sige lang sa practice. Ay, teka, may tumatawag. Baka emergency to. Sige lang. Oh, hello, Chief. Sige, pupunta na kami. Team, bukas na lang ulit tayo mag-ensayo. Chris, may sunog sa kalapit na barangay. Sumabog daw ang LPG sa isang eatery at kumalat na sa buong building ang sunog. Kailangan daw tayong tumulong. Lumalaki na raw ang apoy. Tara na. Grabe, may sunog na naman. Enero pa lang ang dami ng sunog. Paano pa sa Marso? At sa kainitan ng panahon? Ay, kaya nga mas dapat magkaroon ng awareness sa mga tao kung paano mag-ingat at maiwasan ang sunog. Chris, sabi ni Chief kailangan ng supply ng tubig ng ibang fire trucks na nauna dito sa atin. Kaso may nakaharang na 2 kotse sa tapat ng pinakamalapit na fire hydrant. Dumadagdag pa sila sa problema natin. Natawagan na nila Chief ang mga taga-barangay hall kanina. Paki-follow up mo naman kung nakontak na may-ari para alisin ang kotse. Kung hindi, kailangan gawan ng paraan yan. Ipahila na o kahit ano. Basta maalis agad ang sasakyan. Bawal naman talagang pumarada dun eh.
Bakit kasi ang daming ignoranting tao pagdating sa fire hydrants? Bawal nga silang pumarada within 4 meters sa fire hydrants eh, para madali itong ma-access ng mga bumbero kapag ganitong may sunog. Bilisan mo na, Face. Maraming mga establishment sa madadamay kapag hindi pa natin to naapula. Nasa ikatlong alarma ng sunog. Eto na, tatakbo na ako. Mag-iingat ka dyan ha. Parang guguho na ang ilang parte ng gusali eh. Dennis! Dennis! Bumagsak ang mga kahoy. Salamat at nabalikan mo ako. At nahila palayo. Munti ka na ako dun, ha. Matras ka pa. Mahaba naman yung hose eh. Ayos ka lang? Oo, ayos na. Salamat. Sige na. Bahala ka na sa fire hydrant. Lumalakas pa ang apoy. Kailangan na dagdag ng tubig. Copy. Ito ang hirap sa trabaho namin mga bumbero eh. Delikado kung hindi mag-iingat at alisto. Mabuti na lang alerto si Chris at nabalikan pa ako. Sana lang matanggal ka agad ang 2 kotse na nakaharang sa fire hydrant. 1,500 gallons lang ang laman ng mga tangke ng mga pumper fire trucks dito sa lugar namin. Sa laki nitong sunog na parang hindi nababawasan ng lagablab ng apoy. Kulang na kulang ang laman ng tangke. Ay, benefit of the doubt. Baka hindi alam ng mga pumarada na bawal mag-park within 4 meters ng fire hydrant. Ay, hindi rin tamang pumarada sa mga no parking zones sa mga kalsada dahil hindi makakadaan ng fire truck kung sakali magkakasunog. Ay, sana lang malaman to na mas maraming tao at sundin nila. Dennis, okay na. Naialis na yung 2 kotse. Pagpunta ko doon, inaalis na ng towing truck yung isa. Yung isa naman, naiusog na ng may-ari. Mabuti naman kung ganun. Sana lang maapulan na natin tong apoy. Ay. Ay, kapag minalas nga naman, puno ng styrofoam at ibang flammable materials ang loob ng gusali. Buti natapos din at daapulan na ang sunog. Ay, ang pinakamabuti sa lahat, walang nasaktan. Milagro na nakalabas lahat ng mga tao bago lumala ang sunog. Tama. Kung nagkataon, mas mahihirapan tayo dahil kailangan pa nating iligtas yung mga nasa loob. Ay, salamat pala sa tulong mo kanina. Kung hindi mo ako nabalikan kaagad, baka nadaganan pa ako ng mga bumagsak na debris doon sa lumang building. Nakakatakot nga yung mga ganung eksena. Ay, Dennis, sinaantok na ako pero... Ano, gutom ka na? Narinig kong sikmura mo na nagre-reklamo. Oo eh. Kain muna tayo bago umuwi. Sige, gutom na rin ako eh. Sa convenience store na lang tayo. At doon sigurado bukas pa. Kuya Dennis, gising na. Kelvin, anong oras na? 8 ng umaga. Ay, maaga pa pala. Mamayang hapon pang practice namin ng Dragon Dance Troupe. Huwag mo na akong gisingin. Oo nga, kaso sabi ni ate, magde-decorate tayo ngayon sa bahay at restaurant para sa New Year. Naipahanda na ni ate ang mga red at gold accents, lanterns, mga calligraphy couplets, at paper cuttings. Ikakabit na lang natin. Ay, oo nga pala. Kailangan ng lahat ng yan para sa good luck and prosperity sa darating na taon. Sige, 15 minutes lang. Gisingin mo ako ulit mamaya, please. Ay, sige na nga. Babalikan kita. After 15 minutes lang, ha? Alam ko namang napagod ka dahil may sunog na naman kahapon. Wala kang pasok, Kelvin? Wala pa, kuya. Pa-start pa lang ulit ng semester. Kaya sem break pa ako. Anong plano mo after college? 2 semester na lang, graduate ka na. Sabi ni Papa, tulungan ko muna si ate sa family business natin. Sabi ni Papa. Eh, ikaw, ano bang gusto mo? Hindi ko pa talaga alam kung anong gusto kong gawin. Bata ka pa naman. Maiisip mo rin kung anong calling mo sa tamang panahon.
Alam ko naman yun. Kaya nga mag-iisip din muna ako. Ikaw, paano mo nalaman na gusto mong mag-volunteer na bumbero? Bata pa lang, alam ko na gusto kong sumunod sa yapak ni Papa at ng mga kaibigan niya na naging volunteer firefighter nung kabataan nila. To give back to the community. Oh, masarap din sa pakiramdam na nakakatulong para sa pangkalahatang kaligtasan. Yung Dragon Dance Troupe, hindi ba kumakain din sa oras mo? Legacy naman ni Lolo ang pagiging miyembro ng Dragon Dance Troupe. Nakakalakas din naman ng katawan yun. Pakiramdam ko rin, mas maliksi akong kumilos dahil sa pagsasayaw. Idol talaga kita, kuya. Isa kang alamat. Ikaw talaga. Kumain ka na nga lang para magawa na natin agad ang mga dekorasyon. Dennis! Oh, Lai! Dennis! Tumakbo ka pa talaga. Kasi naman kanina pa nga kita hinahabol noong lumiko ka sa kanto. Ang bilis mo maglakad. Saan ba punta mo? Sa practice dance studio. Ikaw, ano ba yung dala mo? Nakapalot pa sa pulang tela na may gintong burday ang kahon. Ihahatid ko kay Lolo Dante. Sa herbal medicine shop niya itong mga tsaa na padala ni Papa galing China. Ah, okay. Kumusta yung practice ninyo? Ilang linggo na lang, Chinese New Year na ha? Hindi ba bago yung 4 na member niyo ni Chris? Hindi ba mahirap? Okay naman ang practice. Oo, bago nga sila pero ayos lang. Kailangan pa ng practice. Naniniwala naman ako na kaya nila dahil gusto talaga nilang pagsasayaw. Dapat kasi sumali ka rin eh. Mas magaling ka pang sumayaw kaysa kay Chris eh. Nako, busy ako magbantay ng tindahan namin. Ito na pala ang medicinal shop ni Lolo Dante. Papasok ka ba sa loob? Hindi na. Saka na lang ako dadalaw. Kapag pumasok kasi ako, hindi na ako makakalabas dyan. Dahil makikipagkwentuhan, sigurado yung si Lolo Dante. May point ka. Asa sige, papasok na ako. Okay. Muli, paalala, siguruhin natin na maayos ang pagkakahawak natin para hindi magmukhang magulo ang sayaw, ha? Oo na, perfectionist ka talaga. As if naman laging may audience sa practice natin. Kadalasan naman tayo-tayo lang eh. Siyempre, dapat laging performance level. Hindi lang basta sayo itong ginagawa natin. Tradisyon to ng lahi natin. Tradisyon ng pamilya. Pamilya, tradisyon, oo. Pero sana may bonus din eh, no? Mahirap maging volunteer firefighter at dragon dancer. Ihilang yung pahinga. Exaggerated ka naman. Nakakatulog ka naman pag uwi natin. Sabi nga ng mama mo, pag sandal mo, tulog ka na agad. Tsaka, para sa bayan naman to. At para sa pamilya. Oh, game na ulit! Kuya Dennis! Magandang hapon din sa mga kasamahan nyo. Oh, Bunso, bakit? May kailangan ba ulit sa bahay? Wala. Gusto ko lang din mag-practice kasama ninyo. Alam mo na, bored na ako. Walang ginagawa dahil sem break ko pa. Naku, tamang-tama. O ikaw muna dito sa kasunod ng kapatid mo. Magpapahinga lang ako. Chris! Oo nga kuya, tara na. Sige, pumuesto ka na. Ate, bakit ikaw lang mag-isa ang nagtitimbang ng mga sangkap sa kusina? Di tulungan mo ako para dalawa na tayo. Masakit ang mga braso at kamay ko. Actually, masakit ang lahat-lahat sa akin. Bakit? Ano bang ginawa mo? Parang pinag-ayos ko lang naman kayo ng dekorasyon sa bahay kaninang umaga eh. Wala pang 2 oras, nakatapos naman kayo agad ni Dennis. Sumali kasi ako sa ensayo nila Kuya Dennis ng Dragon Dance. Nakakapagod pala yun. Naku, Kelvin, walang bagay na hindi nakakapagod dito sa mundo. At alam mo ba, Ate Tina? Masyadong slave driver tong si Kuya Dennis. Kahit kabisado na namin ang mga steps ng sayaw, paulit-ulit ang sabi niya, last round na, last round na. Ay. Kuya, Last round na, hoy! Ay, nako, Bunso. Ano na naman ang chismis mo dyan kay Ate Tina?
Baka akong pinag-uusapan nyo, ha? Sumideline ka na ba na manghuhula? Kasi nalaman mo na ikaw ang pinag-uusapan namin. Ay, nako, ikaw talaga. Grabe, ang sarap talaga ng mga pagkain dito sa restaurant nyo. Inantok tuloy ako. Masarap talaga mga pagkain dito, kaya busy lagi ang mga yan. Lalo na ngayon, pati online orders meron na rin. Wala kayong pasok sa fire brigade ngayon? Pinagpahinga kami ngayon dahil sa nangyari kahapon. Uy, aray! Ba't mo ako siniko, Dennis? Kamaingay. Ayoko mag-alala yung mga kapatid ko. Ha? Bakit? Ano bang nangyari kahapon? Ha? Tapos, nagbubulungan pa kayo. Ay, wala bunso. Sabi lang ng chief namin, 2 magkasunod na sunog na ang narespondehan namin. Kaya, give chance to others naman daw. We, wala namang ganyan sa volunteering. Pausok ka, kuya. Sabi nung isa, tutulungan daw ako magsara dito sa restaurant. Eh paglapat ng likod dun sa sofa sa opisina ko, nakatulog naman kaagad. Magising na nga. Dennis! Dennis! Gising na! Ate? Uuwi na tayo. Lo, bakit hindi mo ako ginising kanina? Di tuloy kita natulungan. Ayos lang. May mga tauhan naman tayo para doon. Mabuti nga yang nakapagpahinga ka kahit na ang sikip niyang hinihigaan mo. Si Kelvin ba, umuwi na? Naku, kanina pa. Nang malaman na nakatulog ka na rito sa opisina, umuwi na rin siya. Tara na ate, umuwi na tayo. Dennis, sandali. Oh, te. Yung kapatid ni Marley na bombero sa kabilang bayan, naibalita ang nangyari kahapon sa sunog. Muntikan ka na raw palang mabagsakan ng mga nahulog na debris mula sa nasusunog na gusali. Ay, hindi ko pa naman sana sasabihin. Nalaman mo na pala. Dennis, alam kong maganda ang layunin mo sa pagiging volunteer firefighter, pero sana naman mas magdoble ingat ka. Nag-iingat naman ako, ate. Ngayon lang naman nangyari ang ganun. Hindi na yung mauulit, promise. Sana nga, Dennis. Sana nga. Kinahantok pa ako. Nasanay na yata ako na tutulog sa umaga eh. Nanibago ang katawan ko na umaga ang duty natin dito. Sana naman walang mangyari para chill lang tayo dito sa station. Naku, nausog ko pa ata. Ha? Ang aga namang sunog nito. Anong sabi? Saang area? Naka-headset ka, hindi ba konektado yun sa dispatcher? Oo, Chris, sabi ng radio dispatcher, may sunog sa isang gusali sa bayan. Malapit yun dito. May naiulat na isang tao na natrap sa loob. O tara na, kumilos na tayo. Eto na, sinusuot ko na yung gear ko. Nasa truck na rin si Chief. Halika na! Tumabi po ang lahat! Delikado po! Tumabi po kayo at lumayo sa lugar na ito! Kami na ang bahala! Dennis, walang fire exit. Paano natin mararating ang nasa loob? Nasa second floor daw, di ba? Kailangan nating gumamit ng hagdanan at basagin ang bintana. Wala nang ibang paraan. Oh. Chris, hawakan mo hagdan. Sige, Narito na ako sa taas. Babasagin ko tong bintana. sige. Papasok na ako. May tao ba rito? Sumigaw po kayo para malaman ko kung nasaan. Ang kapal na ng usok. Kailangan mahanap ko na siya agad. Ayun, may naninag ako sa bandaron. Sana lang hindi pa huli ang lahat.
Napapansin ko, napapadalas ang pakikikain mo rito sa amin. Nabanggit ko naman, mag-isa lang ako ngayon sa bahay, 'di ba? Dahil ginalugad na ata ng pamilya ko lahat ng family reunion na meron sa angkan namin. Alam mo na, normal lang yan kapag New Year. Nagpaiwan lang ako dahil sa practice at trabaho. O, teka. Bakit parang kasalanan ko? Wala akong sinasabi, ha? Ay, oo nga pala. Nabanggit ni Chief kanina, magkakaroon daw ulit ng mga building inspection sa pagpapatupad ng Fire Code of the Philippines tungkol sa requirements ng fire exits. Nag-aalala na siguro sila dahil sa sunod-sunod na sunog at ang karamihan pa ng gusali, walang maayos na fire exit. Prone pa naman sa sunog kapag may mga fireworks na sa darating na festival. Ay, kaya nga eh. Malapit ng Chinese New Year celebrations. Sana pati ang mga nagmamanufacture ng illegal na paputok, mahuli rin ng kapulisan. Grabe tol, no? Adulting na talaga tayo. Dati puro mga trending lang sa social media pinag-uusapan natin eh, habang kumakain. Ngayon mga Fire Code of the Philippines na at kung ano na pang social concerns. Oo nga, no? Kumain na nga lang tayo, makapagpahinga na. Ate Tina, Kelvin, grabe ang galing na sa'yo ng grupo nila Dennis at Chris. Sa harap ng pinakamatandang templo pa dito sa Chinatown sila nagtatangal. Ang galing nga nila. Sana sa susunod kasali na rin ako. Oo naman, kung gusto mo. Kaya mo rin yan. Wow, ang bunso namin. Binata na talaga. Gusto nang sumali sa dance troupe. Ate Lai naman. Matagal na akong binata, no? Kayo lang naman ni Kuya ang tumatawag pa sa akin ng bunso. Eh, bunso ka naman talaga. Nakakatuwa silang panoorin. Ikaw, Lai, hindi mo ba planong sumayaw? Hindi ba't marunong ka rin? Nag-iensayo pa nga kayo ni Dennis dati, lalo na noong mga bata pa kayo. Ginagawa ko pa rin naman sa bahay bilang exercise nga lang. Busy sa pagtao sa tindahan, ate eh. Baka nga, pati ang tindahan ni Lolo, ako na rin ang mag-manage dahil tumatanda na siya. Ah, nasan nga pala si Lolo Dante? Bakit hindi ko yata nakita? Magulang mo lang at ang kuya mong nakita ko kanina. Ah, may kukuhanin daw siya sa shop na mga pang-giveaway. Hindi pa nga bumabalik eh. Ayaw naman magpasama kanina at hindi ko raw mapapanood ang mga sayaw. Ha? Teka, bakit parang sunod-sunod ang tunog ng paputok? Alam ko bawal dito sa area na malapit dito magpaputok eh. Dahil dito ang program ngayong New Year's Eve celebration. Lai, may usok doon sa bandaron. Ha? Dahil kaya sa paputok lang oh. Si Dennis at Chris tumigil sa pagsasayaw. Ate Tina, Lai, Kelvin, may sunog. Hindi kami pwede magkamali ni Chris sa nakikita naming usok. Kailangan namin puntahan yun. Pero hindi dapat magpanik ang mga tao dahil baka magkagulo pa at magka-stampede. Mas magiging delikado yun. Malayo pa naman ang sunog kaya't may iwas pa natin ang mga tao at madadala sa mga ligtas na lugar. Ako na lang muna ang papalit sa'yo. Kaso, kulang. Sasamahan kita. Tayong dalawang papalit kay Dennis at Chris. Kelvin, Lai, kayo nang bahala ah. Gawin niyo lahat para madistract ang mga tao at mailipat ninyo sa mas ligtas na lugar. Oo, Kuya. Aming bahala. Tutulong din ako. Tara na, Dennis. Tumatawag na rin si Chief. Mukhang kumpirmado na nga nila. Kailangan na nating magmadali. Tara na! Dennis, sandali! Oh, bakit? Si Lolo Dante, nasa tindahan niya. Ha? Malapit yun sa lugar ng sunog. Sige, pupuntahan ko. Huwag ka mag-alala. Chris, mauna ka na sa station. Susunod ako! Okay, mag-iingat ka. Sasabihan ko na rin sila, Chief. Kadarating ko lang pero sumabog ng salamin ng pintuan dahil sa init ng apoy. Ay, may fire extinguisher. Makakatulong to para maapo lang apoy. Lolo Dante! Lolo Dante! Nasaan kayo? Tito, sa gilid ng kaha. Lolo Dante! Ito,
Takpan yung bibig at ilong nyo nitong dala kong basang panyo. Aalalayan ko kayong tumayo. Lalabas na tayo dito. Dali! Mag-isa lang ho ba kayo dito? Oo, Apo. Ako lang ang narito. Mabuti na lang at dumating ka, Dennis. Lolo Dante, nariyan ang mga kasama ko. Dennis, may bodega ng mga paputok doon sa dulo ng eskinitang ito. Doon nakaimbak ang mga fireworks na gagamitin sa pagdiriwang natin ng Chinese New Year. Delikado pag darating yun ang sunog. Sige po, Lolo. Kami nang bahala. Salamat po sa impormasyon. Kailangan magawa ng paraan para hindi abutin ang bodega. Malaking pagsabog ang magaganap kapag nagkataon. Kailangan din mailayo ang mga tao. Dumarami na nag-uusyoso dahil sa sunog dito. Sa pagdiriwang ng bispiras ng bagong taon, inaanyayahan ko kayong lahat sa Go Lucky Restaurant. Mayroong ihahain na mga treat at snack para sa lahat. Ang galing ng ginawa ni Ate Tina. Ate Lai, mga kasama, kailangan nating maigiya ang mga tao palayo dito sa lugar. Dalhin natin sila papunta doon sa restaurant namin. Malayo yun sa pinangyarihan ng sunog. Halika na, gawin na natin ngayon na. Baka kailangan din nila Dennis ng tulong sa lugar ng sunog. Alam kong marami ring tao doon. Pagkatid natin sa mga tao doon sa restaurant nyo, sa lugar ng sunog naman tayo tumulong. Sige ate, Okay? tuloy lang sa pagsayaw. Hindi dapat magpanik ang mga tao. Oo nga. Makakasama sa mga nagresponde sa sunog kung kakalat ang mga tao. Mas dadami ang ililigtas nila. Nandito na ang mga tao. Pumapasok na sa restaurant nyo. Kailangang magmadali tayo na puntan sila Dennis. May kalayuan ng konti dito yung sunog. Lakarin na lang natin bitbit tong costume. Sige, Kelvin. Lai, Kelvin, mag-iingat kayong dalawa ha. Ako na ang bahala sa mga tao dito. At nagpanda naman ako ng mga makakain nila. Sige po, ate. Mabuti na lang talaga. At may New Year's Eve feast dito sa restaurant para sa mga staff at sa mga ilang kapitbahay. Marami nakahandang pagkain. Padadagdagan ko na lang para sa karagdagang mga tao pang kakain. Ay, sana lang maging ligtas ang lahat, lalo na ang mga kapatid ko. Dennis, may bata sa taas ng gusali. Narinig mo rin ba yon? Oo, Chris. Wala nang oras. Aakit ako. May hagdanan naman eh. Pero baka bumagsak na yung parte ng building. Hindi naman kahoy ang gusali na to. Konkreto. Mas matibay. Maraming tubig na rin na nabomba sa labas. Kailangan ko lang puntahan ng bata sa loob. Pero, tong kaibigan ko, daig pa si Spider-Man umakyat at tumalon eh. Ang bilis at ang liksi. Nakatulong talaga yung pagiging dancer niya. Mas naging fit at agile siya para sa mga akyatan at talunan. Dito na ako! Nasaan ka, bata? Dito sa may gilid ng kama. Hindi ako makaalis dahil nadaganan yung paa ko nung natumbang cabinet. Nadaganan ng binti at kamay ng bata. Kaya hindi siya makaalis sa pagkakaipit niya. Hindi siya makakagalaw. Kailangan maialis ko at may tumba palayo ang nakadagan sa kanya. Aray, tulong! Tulungan niyo ako! Iangat kong cabinet. Sandali lang. Ang bigat pero naiangat ko rin. Kailangan na lang maialis sa pagkakapatong sa bata. Ayos na. Bata, bubuhatin na kita palabas, ha? Sige po.
Chris, may mga tao sa paligid ng gusali. May ilang turista rin. Sinabi na nga ng chief kanina na hindi to fire drill. Totoong sunog to at hindi parte ng Chinese New Year Festival. Pero matigas ang ulo ng ilan eh. Sila Kelvin at Lai yun ha. Papunta dito ang dragon. Maliksi at nakakahalina ang sayo nito. Namangha ang mga tao at ngayon sumusunod na sa kanila. Iginigiyan ng dragon ng mga tao palayo dito. Magaling na taktika. Sa wakas, mawawala na rin ang mga osisero. Malapit na rin makontrol ang apoy. Sana lang wala na maging aberya pa. Mukhang hindi naman daw arson. Aksidente ang nakita nila sa CCTV camera na nakakuha ng footage ng pagsiklab ng apoy. Ay, dapat kasi talaga kapag sinabing bawal ang paputok, maniniwala yung mga tao. Ligaw na kuitis ang dahilan ng pagkasunog. Natamaan ang isang stash ng mga firecrackers din. Yun ang nagsimula ng sunog. Mabuti na lang talaga na agapan yung apoy at hindi umabot sa bodega. Nagpapanik na yun lahat eh. Muntika na tayong sumabog lahat. Buti nga nasabi ni Lolo Dante na dun pala sa bodega sa dulo ng kalye, nakaimbak yung fireworks kagabi. Ay, grabe. Naudlot tuloy ang debut ko as Dragon Dancer. Pwede ka pa naman ulit maging Dragon Dancer. Pero tandaan mo, ang magligtas ng buhay at tumulong sa ibang tao, bilang ang pagkakataon. Sana nga talaga, bilang lang. Napapadalas naman masyado eh. Nagkakataon pa na New Year. Ayaw mo nun? Literal na we celebrated New Year with a bang. Bang as in bangag. Wala na naman tayong tulog. Pero hindi naman ako nagre-reklamo talaga. Masaya ako na walang nasaktan na kahit isang tao kagabi. Malaking tulong ang Dragon Dance Troupe para maging kalmado ang mga tao. Tama ka dyan. Kaya dapat natin silang pasalamatan. Bukas na kasi gusto ko na muna matulog. Sige. Kuya! Oh, bakit gising ka? Di ba dapat nagpapahinga ka? Alam ko, pagod ka rin kagabi. Kuya, nakaka-proud ka. Ang galing mo. Nailigtas mo si Lolo Dante at may isa pang bata raw. Ginawa ko lang kung anong dapat. Pero ikaw din ha. Kayo nilay, ang galing nyo. Napakakalmado nyong naigiya yung mga tao palayo sa panganib. Dapat din kayong pasalamatan. Inspired lang kami sa inyo ni Chris. Kuya, alam ko na ang gusto kong gawin pagka-graduate ko. Oh, teka. Parang kinakabahan ako dyan ha. Gagayahin kita. Ha? Magiging volunteer firefighter din ako at dragon dancer. Sobrang excited mo yata. Siyempre. Nanginginig pa mga mata mo. Sige lang, kung anong gusto mo, susuportahan ka namin. Pero ngayon, maliligo muna ako at matutulog. Sabi na nga ba nandito ka? Paborito mo talagang gawing tambayan itong opisina ko, no? Tahimik kasi dito. Madalang pumasok si Kelvin. Nakukulitan ka na. Ikaw naman kasi masyado kasi nagpasikat. Yan tuloy masyado kang inidulo ni Shotty natin. Ang ating bunso na gusto na ring sumunod sa mga yapak mo. Ay, ate. Proud din naman ako. Kaso, gusto ko lang muna magpahinga. Kumain ka na muna bago ka magpahinga. Siya nga pala, nasa labas si Lolo Dante at Lai. Hinahanap ka. Sumabay ka na rin kumain sa kanila. Nagpahanda ako ng hapunan. Sige ate, salamat ha. Lolo Dante, Lai, magandang gabi. Hinahanap niyo raw po ako, sabi ni Ate Tina. Ay, teka, kumain muna kayo. Nagpadala si ate ng mga pagkain para sa inyo. Mamaya na po. Saluhan niyo na rin kaming kumain nila Ate Tina at Kevin. Gusto lang po namin kayong makausap ni Lolo. Hindi ko makatulog eh. Noong gabi pa gustong magpunta dito. Lolo,
Bakit ho? May problema po ba? Nakapagpatingin na ba kayo sa doktor para masigurong ayos ang lahat? Kasi nakalanghap kayo ng usok nung isang gabi. Maayos naman ang lahat. Mabuti na lang at dumating ka kagad. Kung hindi, baka hindi kinaya ng matanda kong katawan ng... Lolo naman, sabi ko sa inyo, huwag kayong magsalita ng ganyan eh. Ibang linyahan na lang po, Lo. Ay, ang kulit mo talaga, Apo. Sabat ka na sabat. Lolo! Ako at ang iba pang mga kasamahan natin dito sa Chinatown ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Dahil sa pagliligtas ninyo, hindi lang sa akin, kundi sa buong komunidad. Ginawa lang po namin ang tungkulin namin, Lo. Kahit na kung hindi dahil sa mga sakripisyo ninyo, hindi magiging maayos ang lahat sa kabila ng kaguluhan ng isang gabi. Maraming salamat, Dennis, at sa mga kasamahan mo. Grabe, Kuya Dennis. May award kayong mga volunteer firefighters mula sa Chinatown community dahil sa naging pagliligtas ninyo sa karamihan ng New Year's Eve. Ginawa lang naman namin ang bokasyon namin na makatulong sa oras ng sakuna at trahedya. Ay, ang galing lang, Kuya. Kasi ang pagiging dragon dancer at volunteer firefighter, pinaghalong simbolo ng paggalang sa tradisyon at pagtupad sa tungkulin at pagmamahal sa komunidad. Ay nako, ayan ka na naman. Naging simbolo ng pag-asa at pagbangon ng dragon dance, Kuya. Habang patuloy ka naman sa paglilingkod sa kapwa mo bilang bumbero. Kaya dapat lang talaga natularan kita. Oo na. Balang araw, ikaw din. Dahil sa magandang layunin mo, magiging inspirasyon ka rin at magandang ihemplo para sa iba.